titingnan natin sa buhay natin, kung di tayo makadecide, coincidence lang ba? Tsamba lang itong opportunity nyo? O synchronicity? Ibig sabihin ng synchronicity, plano ng universe, parang God's will yan, na yan ang tatahak mo para maging successful ka. Diba? Just imagine, diba? Dapat ka bang maging doktor? Dapat ka bang maging negosyante? Dapat ka bang maging therapist? Yan ang mga big decisions na hindi natin alam. Okay? Like ito, yung sa mga may asawa, mga partner nyo, diba? Coincidence lang ba nakita kayo ng partner nyo? Tsamba lang ba? O parang soulmate kayo? Talagang pinagsama kayo? O pinagsisisihan nyo na yung partner nyo? So, minsan, mahirap, it's hard to believe coincidence, pero mas mahirap rin naman isipin na hindi coincidence. Parang yan si Doc Lisa, talagang synchronicity yan, pinagdikit kami na saktong-sakto at the right time, di ba? Hindi ibig sabihin hindi nag-aaway, pero ibig sabihin, yun ang tama para sa'yo. Sa law of attraction, dapat laging positive yung outlook mo para dumating yung swerte, dumating yung pera, dumating yung opportunity. Yan, pwede mo isulat yung thoughts mo, grateful ka lang, positive self-talk, okay? Pasalamat ka, positive o negative dumating sa buhay mo, basta tuloy-tuloy lang, okay? Maganda dapat yung outlook natin. Merong mga bagay na isip natin, pagkakataon lang ba or hindi? For example, ito, number 4. Meron ka iniisip na tao, parang gusto ko itong makausap ngayon. Tapos magugulat ka, tumawag na lang siya bigla. Diba? Meron siyang opportunity sa'yo. So, tamang-tama. So, bakit ganon? Iniisip mo pa lang, tumawag na siya. Sobra naman tsamba yun. O, may iniisip kang kanta. Tapos narinig mo agad sa radyo. Diba? O meron kang pinoproblema, meron kang issue na hindi ma-resolve. Tapos naglalakad ka sa mall, may narinig ka nag-uusap, na yun ang pinag-uusapan, na nakuha mo yung solution mo. Okay? O baka may problema ka, tapos nanaginip ka. Usually, papakinggan din natin panaginip natin subconscious mind yun Tapos baka doon mo makuha yung pinaka-answer mo. Meron din tinatawag na deja vu. Ibig sabihin, feeling mo, galing ka na doon sa isang lugar na inuulit mo lang yung experience mo. Anyway, 6 signs na baka God's will, baka dito ka tinuturo ng Diyos. Number 1, look for patterns and synchronicities. Pag merong paulit-ulit na dumarating sa buhay mo, na nagsasabi sa'yo, dito ka pumunta, baka doon ka talaga dapat. Okay? Like ako, yung mga classmate ko, marami nagdo-doktor, diba? Kahit maraming mga choices Pwede naman ako mag-engineer, pwede ako mag-ibang work. Pero pag marami nagtuturo sa'yo, dito mo gusto ko kasi tumulong. So, baka yun ang opportunity. Let's say, gusto mo maging businessman. Nag-apply ka, tapos bagsak ka dun sa course. Diba? Nasipa ka sa course. So, apply ka ulit sa iba. Nag-apply ka, let's say, as physical therapist, doon ka naging successful. Diba? So, minsan, kala mo coincidence, kahit negative nangyari sa'yo, madadala ka naman sa better event. Okay? Kaya tingnan mo yung mga nangyayari sa buhay mo, baka may pattern siya. Lalo na pag related sa goal mo. Like itong video, ang daming Pilipino, more than 100 million, konti lang manonood dito, baka 30,000, 40,000. Nagkataon, ikaw nanonood Coincidence ba? Ikaw lang nanonood, kayo lang yung konti. Consider the impact and timing ng bagay. Diba? Lalo na yan, sa trabaho, sa negosyo, na saktong-sakto, ikaw papasok at the right time. Diba? Baka yun ang binibigay sa'yo, biglang lalawak yung ano mo, yung negosyo mo. Diba? O tama-tama yung partner mo, diba? Usually, saktong-sakto yan Diba? Lalo na yung mga big events, titingnan mo, perfect timing ba? Kadalasan sa business, nasa kutub yan. At nasa tama. Seek guidance, syempre, magdarasal tayo lagi, pwedeng meditation, spiritual practice, mas tahimik yung isip natin,
para ma-discern natin kung saan tayo dinadala. Dapat mabuti yung ginagawa natin. Yan ang tinatawag na meaningful coincidence sa buhay nyo. Okay? Alam nyo saan kayo papunta para maayos at hindi mapasama. Yan. Yan, naulit ko nga eh. Sa Tagalog, tawag natin kutob, kapalaran, nagkataon na sinuwerte, mapalad, swerte. Pero sa English, merong mga serendipity na yung talagang naplano, premonition, synchronicity, law of attraction. Meron talaga silang mga words for that na talagang nagkataon, doon mangyayari. Diba? Minsan, feeling mo, hindi ako lalabas dito, delikado tong gabi na to. Tapos nagkaroon ng aksidente pala, di swerte ka. Diba? Merong mga bagay gano'n, swerte, hindi na aksidente. O kung lumabas ka dito, baka nabangga pa tayo. Diba? So, merong mga bagay, pag kutob nyo, baka sign yun Baka yung mga anghel mo nagbibigay sa'yo ng message. Number 4 tip, gamitin mo intuition mo, inner feeling mo. Tulad na sinabi ko, kutob mo. Like sa tao, pag may lumapit sa tao sa'yo, may sasabihin sa'yo, merong deal, may gagawin, o kakausapin ka, liligawan ka, may business opportunity. Maganda sinabi ni Malcolm Gladwell, bestseller to Blink. Ayon dito sa Blink, sa loob ng mga kahit 2 seconds lang, tignan mo yung mukha ng kausap mo. 2 seconds lang o 3 seconds. Sa isang idlap, isang blink, mafe-feel mo kung matino siya o hindi, sinungaling siya o hindi. Hindi naman to judgment kasi parang yung sensor natin either nakita natin yung body language niya o feeling mo, ato masamang tao to. Huwag ka sumama dito, baka mapahama ka dito. Diba? So, kung ano yung kutob mo na masama, minsan ang magulang may kutob May kutob ang magulang, yung anak niya sumasama sa masama, di ba? So, papakinggan natin to. Minsan yung unang kutob, mas malakas pa kaysa sa analysis. Ano gut feel? Ayan, ano intuition mo? Okay, tingnan mo ano emotional response mo doon sa tao. Natutuwa ka ba sa kanya? O naiinis ka sa kanya? Yan. Number 5, tingnan mo yung mga signs and symbols and dreams. Okay? Minsan makakuha ka rin ng idea dyan. Lalo na sa panaginip. Minsan kasi gulong-gulo tayo pero sa panaginip naaayos nung panaginip yung mga subconscious mind natin. And number 6, open lang tayo sa buhay. Spiritual process. Every day is exciting. Di mo alam anong mangyayari. Open lang tayo. Trust lang natin yung process. Kung positive man, di okay. Pag negative man, at least matututo tayo doon. Personal growth and journey natin. Ito po, maganda po to. I think you know this, pero tinuturo din yan sa Bible at dito rin sa book na to. 3 ways God answers our prayers. Di ba, minsan hindi natin alam, dapat ba ako maging ganitong course? O ganito bang pinasok ko negosyo, tama ba o mali? Di subukan mo. Pag sinubukan mo, open lahat. Okay? Mabilis. Walang problema. Naka-apply ka, nakapasok ka, nakaumpisa ka. So, yes ang sagot nun. Di ba? Yes. Kung meron kang gustong gawin, lahat kontra, lahat ayaw, lahat hindi, lahat may nangyayari, laging hindi matuloy-tuloy yung gusto mo, ay baka no ang sagot. Gusto lang natin, gusto ni God maiwasan na magkakamali tayo. Or pag meron tayo dinadasal, hinihingi, wala pa, hindi pa dumarating. Kung gusto nyo pera o whatever, pera o partner, baka ang sagot, wait Baka hindi yun ang bagay para sa'yo. Baka meron pang mas maganda na nakalaan para sa'yo. So, pwede mo itry para malaman mo yung ba or hindi o baka wait ang sagot. Kwento ko lang to sa akin, kaya naniniwala ako dito sa coincidence Ito, Doc Lisa, focus mo. Sinulat ko to at 17 years old. Natago pa ng classmate ko. 1980 sinulat ko to Nung 17 years old pa lang ako, tinanong kami sa high school. Third year high school kami noon Anong gusto mo mangyari in 25 years? So,
2005, hindi ko alam anong year na yan kung buhay pa ako dito. Pero 1980 namin ginawa, age 17. Sabi ko, magiging doktor ako, magiging writer ako, at tutulong magcha-charity ako sa marami. Naisip ko na siya eh. Ano meron ka at 25 years? Nilagay ko, I will have 1 million friends. So, paano ko malalaman magkakaroon tayong maraming followers? Tapos, ito pa ang question ng teacher namin, no? Time capsule to. If tomorrow will be your last day, hindi ka na gigising. Sabi ko, I should have at least hundreds of people to carry out my work. Na itutuloy yung charity work at pagtulong. Kung mabibigyan pa ako another 25 years, ano gagawin ko? Tutuloy ko lang yung pagtulong sa tao, dodoblehin ko, in-erase ko nga, o titriplehin ko yung mga magagawa ko. So, parang, noong ko pa to iniisip, kaya nga nagka-depress ako kasi hindi ko nga maabot to kasi teenager ka lang. Wala naman tayong connection eh. Pero hindi mo alam, kakasunod ko lang sa God's will, kakasunod-sunod ko lang, umabot tayo sa ganito. Diba? So, nandun yung law of attraction. Kaya sa inyo, bata pa kayo, nadidepress kayo, hindi nyo alam gagawin nyo, kahit maliit na bagay, malaking bagay, tingnan nyo yung mga coincidence sa buhay mo, pay attention, yung mga chance meeting na nagkataon, nakita mo to, baka opportunity yon. Pag sarado ang pinto, baka dito ka mapunta, hindi mo masasabi. Diba? Ang kwento ng mga successful, ganyan, no? Yung mga symbolic nature and messages, ito, tingnan mo yung intuition mo at gut feel mo. And lastly, trust the universe kung ano tinuturo sa'yo, basta dun sa mabuti, hindi masama. Pakinggan mo yung kutub mo, basta malinis, very excited ka. Be open to change, kahit mahirap yung tinuturo, subukan natin. Let go of control. Huwag mo isipin, kailangan kumita ako, kailangan yumaman ako. Diba? Ito, charity namin, 20-25 years, wala akong iniisip pera-pera, basta happy ako dito, happy ako magturo sa inyo, okay. Kahit sabihin nyo, naku, si Doc, nasisiraan na ng bayat, ano ba tinuturo? It does not matter. Kasi alam ko, pag gusto ko, merong makikinabang. Kahit isa, dalawa, tatlo, may maayos, may hindi madidepress, may magiging masaya. At pag na-feel mo dito, ito dapat mong gawin, take action. Tuloy-tuloy lang tayo. Para malabas mo yung pinaka maganda sa buhay mo. Okay? Sana po nakatulong tong video ko. Isip-isip lang, di ba? Tingnan-tingnan nyo, ano ba nangyayari sa buhay mo? Bakit nandyan ang parents mo? Ba't ganyan na situation mo? Mayaman o mahirap? Ano ba pinakamagandang plan na gusto ng universe, gusto ng Diyos para sa buhay mo, para matapos mo ang iyong mission dito? Salamat po.